morning po sa inyong lahat. Aida Gonzalez po ang makakasama nyo dito sa Embahada ng Kalusugan. Welcome po sa pinakabago na iiba at nag-iisang health and lifestyle magazine show sa bansa at sa buong Asya. Ito ang Health TV Embassy. Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins is a flushing, natural method is now the ending. Kung malinis ang bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS ang target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget they heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. At ngayon, para po makumpleto na ang wellness ng bayan, tawagin ko na ang in-house at integrative doctor ng programa, si Dr. Delia Maceda. Dr. Lilia. Good morning, Aida, and good morning sa lahat ng ating mga nanunood sa kanilang mga tahanan. Okay, press na press, Doc, ha? Yes, syempre. Galing bakasyon. Ang ating namang lifestyle attaché, si Doc Haris Acero. Doc, good morning. Good morning sa iyo, Miss Aida. Good morning, Doc. Pansin ko lang talaga nakakabata yung ating uniform ngayon, mga 18 years old. O bakit? Hindi ba naman masyadong malayo, Oo naman, siyempre. And of course, magandang umaga rin at happy, healthy morning sa lahat ating mga televiewers na patuloy sumusubaybay at natututo rin sa ating programa. Yes, natututo. Kasi tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga impormasyon Yes. At today, ang ating magiging Focus at concentration. Ay Ito marami. Dapat no? abangan yan. Oo. At bago po namin tuloy-tuloy na pag-usapan ang hinggil sa senior citizen, di ba, Doc? Yes. Oo. Ito po, pasisilip muna namin sa inyo ang mga tampok na headlines dito sa Embahada ng Kalusugan. 7 milyong Pinoy na elderly sa bansa hindi ligtas sa mga sakit na tinatawag na lifestyle diseases. Mamaya, atin itong iisa-isahin. At mineral drops na mabisa sa mga aray-aray ng katandaan, ipapatak na mamaya. Halamang pinakamatamis at pinaka-healthy sa buong mundo, nasa Pilipinas na. Para sa For Your Health info na kalagayan ng mga nasa menopause at andropause stage, ating pakinggan. Bagong segment na Senior Citizen or Senior in the City, ibibida ng Senior Patroller na si Tita E para sa elderly. Kung feeling blessed ang mga senior citizen ng Bocaue, Bulacan, sa hatid ng programang nagbibigay buhay sa ating mga elderly, mamaya na yan sa ating Wellness Tambayan. Ang lahat ng yan ibibida ngayon na dito sa Health TV Embassy! Senior Moments naman ang ating mood ngayon, di ba, Dr. Del, Dr. Harry? So, ayan. Okay, kasi po, importante na bigyan naman natin ng kalinga ang ating mga elderly, di ba? Oh, kasi sabi nga nila, pagka medyo nagkakaedad ka na, may mga aray-aray ka nang nararamdaman. Pero, Doc, di ba may solusyon naman dito? May solusyon naman dyan. Kaya lang, alam mo naman, kailangan natin alamin muna kung ano ang ginawa nila at bakit sila may mga aray-aray sa mga ganyang edad. Ang karamihan ng mga maraming aray-aray, yan yung mga pasyente din o yung mga elderly na hindi naging maganda yung kanilang choice ng pagkain at quality ng pagkain. So, ang nangyayari dyan, pwedeng humihina yung kanilang pantunaw at minsan pa pagka matanda na, hindi na rin nakakapaglabas ng regular, di ba? So, pagka hindi yan nangyayari sa katawan ng isang may edad, lalong dumadami yung toxin, lalo ka nagkakaroon ng imbalance sa katawan mo. So, ano nangyayari? Nagiging masyado silang masungit kasi may mga mood swings na. Okay? Nagiging mainitin ang ulo. Wala nang mga, hindi na sila matiisin, mabilis mairita. So, yan ang nagiging problema sa ating mga may edad. Parang kumbaga ito na yung singilan blues. Ay, yes, oo. Nagpakasaya-saya ka ng kabataan mo, ito ang kapalit ngayon. Singilan tayo. Yes. Na. Pero syempre ito naman, no, hindi May naman solusyon, puro, diba? hindi naman puro Alternative, aray, syempre. No. Marami naman silang benefits sa mga puwarin. Yes. Alam mo ba, Doktor, na-discover ko na kapag ko pala umabot ng 80 years old, automatic 80,000 kagad ang bonus mo doon, peso.
At partner, pag nag-extend yan 20 more years, 100,000 naman para sa'yo kapag umabot ka ng 100 years old. Saan yan? Doon sa batas natin ngayon? Oo, okay. Doon sa batas natin ngayon. Parang kai-implement yata lang nito. Oh, actually, noong 2015, almost 7 million, 7 milyon ang ating elderly na nakatanggap ng benepisyo na yan at mga pribilehiyo na yan galing sa ating gobyerno. At hindi lang yun, mandato pa ngayon na magkaroon sila. Sali sila sa PhilHealth. Yes. Yes, oo. Marami. Mga discounts pa sa mga restaurant, sa mga tindahan, talagang may discount sila na may enjoy natin mga senior citizens. Tama. At saka, kinalaga na ngayon yung every first week ng October, yan yung tinatawag natin na Elderly Filipino Week. Kahit ano ka mga partners, excited na ba kayo maging senior? Wala pa. Dali ha? Ano Wala lang, pa. At ikaw, balikot sa'yo tanong. Sa panahon ko, mas maraming benefits na excited. Sige. Oo, sigurado na. Oo, sigurado Sige na na. nga, sige na nga. At para mabigyan po tayo ng sapat na kaalaman kaugnay ng mga sakit na dumadapo sa ating mga senior citizens group, makakausap po natin sa linya ang isang geriatric doctor, si Doc Mark Evans Abad. Happy healthy morning, Doc Abad. Happy healthy morning, Aida. Okay, Doc. Ito po una kong katanungan. Anong age po ba dumadapo sa ating doon sa mga nagkakaedad na ng mga kababaihan, yung tinatawag na menopause? Okay, ang menopausal stage sa babae usually happens around the age of 40, 45. Maybe sa ibang babae pwedeng maging late yan, minsan 50s. So, generally yun yung age range kung saan nangyayari ang menopausal. Paano po naman doon sa mga kalalakihan kung saan, kailan naman dumadapo itong tinatawag na andropause? Andropause naman is hindi masyadong malinaw na konsepto yan, ano? Iba-iba rin yan sa kada lalaki. And again, generally around the age 40, 45 or 50s nangyayari. So yan malinaw na po. So kapag po andropause na ang isang lalaki tapos menopause na isang babae, ano po yung mga posibleng karamdaman na posibleng dumapo na sa kanilang katawan? Sa mga senior citizens, sa mga sakit nila, nangyayari yan dahil sa dalawang bagay. Unang-una, epekto ng pagbabago sa katawan nila dahil sa edad. And pangalawa, epekto ng mga lifestyle-related changes sa katawan. So, itong mga lifestyle-related changes na to, nagsisimula to even nung kabataan nila. Okay? So, kahit mga ilang taon nang nakalipas, nagsisimula magbago ang katawan nila, nagmamanifest ang sakit sa katandaan. So, ano itong mga sakit na to? Unang-una, depende yan sa organ ng katawan. So, kung pag-uusapan natin ang puso, pwedeng high blood or hypertension, pagbabara ng mga ugat sa puso, paglaki ng puso. Sa baga naman, pwedeng chronic obstructive pulmonary disease o epekto ng paninigarilyo. Sa sikmura, pwedeng ulcers. Sa atay, pwedeng fatty liver. Sa kidney, pagpalya ng kidney. In short, itong mga sakit na to, iba-iba. Depende sa organ na pinag-uusapan natin. Nako, mukhang challenging talaga. So eto pa, Doc Abad, kapag po meron na tayong miyembro ng pamilya o kapamilya na nakasama natin sa bahay na meron na nitong tinatawag na andropause tapos menopause na, ano po yung mga series of tests na dapat unawain at ano rin yung mga challenge na dapat naintindihan ng kapwa nila kapamilya doon sa loob ng bahay para hindi naman magkaroon ng problema po sa kanilang mga relasyon? Ang mga eksaminasyon na pwedeng gawin sa isang may edad para malaman natin yung mga iba-ibang problema sa kalusugan nila, magbabari yan o mag-iiba yan, depende dun sa organ na gusto nating investigahan. So in general, magpapa-examine sa muna ng dugo. So ano itong mga blood exams na to? So CBC, complete blood count, para ma-check yung estado ng pula ng dugo at saka kung may infection or wala. Blood chemistry para makita kung gaano kagandang function ng iba-ibang organ sa katawan ng tao, katulad ng mga liver test, electrolytes, kidney function test, pancreatic test, thyroid function. Marami pang mga blood chemistry examinations ito. Of course, examination sa ihi, yung simpleng urinalysis, kailangan yan. X-rays ng dibdib, X-rays ng iba-ibang parte ng katawan, depende kung merong problema dun sa parte ng katawan na yon. ECG and 2D echocardiography, ginagawa yan para ma-assess ang puso. Ultrasound ginagawa din upang ma-check yung particular na parte ng katawan katulad ng mga internal organs sa abdomen.
Okay? Ngayon, may iba pang eksaminasyon na pwedeng gawin, depende dun sa kung ano man ang nararamdaman ng isang may edad. Halimbawa, kung mayroon pang problem sa memory or yung tinatawag nating dementia, maaari kami mag-request ng mga special na examinations like assay para sa vitamin B12 or CT scan ng utak para ma-check ang utak. Again, lahat ng mga examinasyon na ginagawa ay depende dun sa complaint ng isang nagkakaedad. Okay. So, ganun po pala yan. So, eto po, panghuli na lang, Doc Abat. So, kung kayo po ay may kasamang lolo at lola sa bahay, ano yung special care o ano yung dapat talaga ibigay na klase ng alaga dun sa mga lolo at lola para hindi naman sila sumama ang loob at hindi magkaroon ng misunderstanding? So, meron tayong mga preventive measures na pwedeng gawin. Unang-una sa lahat yung tamang nutrition. Kailangan siguraduhin ng mga kamag-anak ng mga nagkakaedad na tama ang nutrisyon na natatanggap ng isang may edad, balanse at tama para sa edad nila. Pangalawa, mga bakuna. Very important yan para mapigilan ng mga sakit na nakakahawa na pwede namang mapigilan pag nabakunaan. Ano itong mga sakit na to? Influenza at saka pulmonya. Okay? Ano pa? Yung regular na consultation sa doktor. Maraming sakit sa may edad ang hindi kagad napapansin o hindi kagad nadadiagnose kasi hindi typical ang mga sintomas nito. Like for example, ang pulmonya, hindi usually nagkakaroon ng ubo, lagnat at hirap paghinga ang mga may edad sa simula. So kung may sakit ang isang may edad, ang pinaka-importante dalhin kagad sa doktor para maagapan kung ano man ang mga sakit na to. Pang-apat, yung regular na pagpapalaboratorio or examinations kasi may mga ibang sakit na hindi mo kagad makikita dahil wala silang malinaw na simptomas. Then pang-lima, is yung iwasan yung mga bagay na hindi malinaw ang benepisyo sa mga may edad. Katulad ng mga ibang mga supplement na hindi malinaw ang benepisyo, mga ibang modalities na hindi malinaw ang benepisyo. Dapat maging maingat at maging mapanuri para hindi madagdagan ng gastos or hindi mapahamak ang isang may edad sa paggamit na itong mga modalities na ito. Patikim na impormasyon pa lang po yan dahil meron kaming ipapaalam sa inyo kung paano masusolusyonan ang mga aaray-aray na kasukasuan. Tama ka dyan, partner. Siyempre, dapat din abangan itong mineral drops na nakakapagpabalik daw ng energy para sa mga senior citizen tulad ng mga kabataan. Mamaya po yan, siyempre, sa pagbabalik ng... Sige na nga, sige. Mamaya yan, abangan niyo po yan sa pagbabalik po ng Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo.